Sumigaw sa galak ang mga nilalang at puri ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay. Awitan siya at lulatin siya. Sa ating pong bubungod ang awit, si Angels We Have Heard on High. Sandaling manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ko po ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa aming mga kapatid na ito. Nawa po sa gabing ito magbibigay po ng mensahe. Gabayan niyo po at patubayan siya. Nawa ito maging pagkain po namin sa araw-araw namin buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagbasa sa banal na sa kasulatan, sa Mateo 1:18-25. Itong naganap ng ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakdarang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa. At ayon itong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon.
Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, si Jesus, ang ipapangalan mo, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kaninyang mga kasalanan. Mangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magliliya ang isang birhin at magsisilang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At si Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Makakadanig po tayo ng mensahe ng awit, mga kalalakihan. Kings of Orient, sweet lovers of the wine, hills and fountain, mar and mountain, following yonder star. Oh, star upon the star of night, starry royal beauty bright, this world leading still proceeding guides.
Yan, sa magpalang gabi po sa inyong lahat. Medyo bubuksan ko muna yung kodi ko po. Ngayon po ay ika-4 ng gabi ng ating pagsamba sa Diyos. At sa Diyos ang kapurihan ng inyong lingkod ang magbibigay ng mensahe para sa ating espesyal na pananambahan o simbang gabi. Ang topic na naiatas sa akin ay make room for service. What is service? Service is the action of helping or doing work for someone. Similar nito ay an act of helping hand or aid. Napapagaan po ang buhay natin kapag meron tayong natatanggap na assistance, di po ba? Hindi kasya sa screen eh. Dahil lang ah. Ito po. Nung ipinanganak si Jesus, someone or somebody has to do with service to the Lord. Dahil nga magjowa si Jose at si Maria, siyempre tao lang, nagbalak si Jose na hiwalayin si Maria. So verse 24 ng Mateo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Sorry. So, may nag-uutos. Sino ang nag-uutos? Ang anghel ng Panginoon. At may sumunod sa utos. Si Jose na asawa ni Maria. Sinabihan niya na huwag matakot at ang pinagbubuntis ni Maria ay galing sa Espiritu Santo. Sa puntong ito, mga kapatid, si Jose ay nakapagbigay ng service to our God para may panganak ng ang anak ng Diyos dito sa lupa. Mga kapatid, tayo ang kamay at paa ng Diyos dito sa lupa. Gaya ni Jose, as soon as nakita niya sa panaginip ang anghel ng Panginoon, agad-agad siyang tumalima. Siguro sa panahon natin ngayon, gamitin ang mga salita. Paano makipag-communicate? Baka ganito ang pagkasabi or sagot ni Jose. Yes, Lord. At your service. Carry ko na yan. Ako na ang bahala. Samahan ko po si Maria hanggang maipanganak ang Mesiyas. Bilang mga mananampalataya, paano kaya tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa? So, isipin natin ang mga paraan kung paano makapaglingkod ang tao sa inyo at sa mga miyembro ng inyong pamilya. Sabi ni Jesus, ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyong naglilingkod. Sa Lucas 22:27. Bilang tunay na tagasunod ni Jesus, kailangan din tayong maglingkod sa iba. Ang paglilingkod ay pagtulong sa iba na nangailangan ng tulong. Ang paglilingkod na katulad ng kay Kristo ay nagmumula sa tunay na pagmamahal at sa tagapagligtas at pagmamahal at pagmamalasakit sa tao. Ang pagmamahal ay higit pa sa damdamin. Kapag mahal natin ang iba, nais natin silang tulungan. Lahat tayo ay kailangang handang maglingkod, anuman ang ating kinikita, edad o katayuan sa lipunan. Sa isang banda, naniniwala ang iilang tao na may hirap at mga hamak lamang ang dapat maglingkod. Iniisip ng iba na ang paglilingkod ay dapat ibigay sa mayayaman lamang. Ngunit iba ang itinuro ni Jesus. Nang hilingin ng ina
ng dalawa sa kanyang mga disipulo na kilalanin niya ang kanyang mga anak sa kanyang kaharian, sumagot si Jesus, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Ayon sa Mateo 20:26-27. Maaari tayong gumawa ng maliliit o malaking gawain ng paglilingkod. Di natin dapat kaligtaang kailanman na tulungan ang isang tao dahil lamang sa hindi tayo makagagawa ng malalaking bagay. Bakit po? Kasi lahat tayo ay pinagkalooban ng talento ng Panginoon. Hindi po natin kailangang hasain ang talentong ito para tayo makapaglingkod. Sa totoo lang, ang bawat simbahan ay nangangailangan ng tagapaglingkod. Narito ang 7 paraan kung paano tayo makipaglingkod ng buong puso sa ating Diyos. Una, teaching o pagtuturo. Every church needs teachers in every age group. Nandiyan yung kabataang may gulang, yung mga kababaihan, kalalakihan, at yung mga bata. You can probably find a place to serve. If you're nervous, start out as an assistant teacher. Maging katulong ka muna nung isang guro na mas nakakaalam ng ituturo sa age limit, and then pwede ka ng manguna na ikaw na lamang. Again, the idea is obedience, not being a great Bible scholar. Ikalawa, leading o nangunguna. Dito sa atin, pastors and music leaders take the lead every Sunday. But those aren't the only ways to provide godly leadership. Accepting a spot in a committee or serving as a deacon, elder, are exercises in servant leadership. Even singing in the choir, pati po pagkanta sa ating choir, ay represents leadership as you help guide the congregation in worship. Ikatlo, outreach. Ang outreach ay isang aktibidad ng pagbibigay ng serbisyo sa mga populasyon na maaaring hindi naaabot ng mga serbisyo na iyon. Isa sa halimbawa nito ay ang pagsama or pagsuporta sa gawain natin sa Mabato o kaya sa Ormoc. You don't have to go to overseas to reach each other. You can make a difference much closer to home or use the social media platforms, writing a note or sending a text who needs encouragement. You can help plan fellowship events for a Bible study, all volunteer in a community ministry. Tulad ng mga gawain nga natin sa Ormoc at Mabato. The opportunities are always there to be of service to our God and His people. Ika-4 po, skills o yung kakayanan. Along with spiritual gifts, God also gives us special skills and interests. Often churches need people to serve God in some unique ways. Halimbawa po ako na inyong lingkod ay ako po isang computer technician. So ginamit ko po ang aking kakayanan sa pag-aayos ng mga computers po natin nung panahon ng pandemic. Na siya naman po nagamit natin sa ating online schooling. You might be a wizard in a technology in a church. No? So pwede kayong marunong kayong magtimpla ng sound system natin, mag-coordinate sa ating mga music. No? Pwede yung magamit ang iyong talento doon. No? Just examine your strength, no? Alamin niyo kung yung kakayanan and ask God where He wants you to use those abilities for His glory. Ikalima,
hospitality o magiliw na pagtanggap tulad ng topic natin kagabi. Sa Hebreo 13:2 sinabi, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy na ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. No, sometimes hospitality happens in the church like greeters, no? Yung babati sa papasok diyan sa pinto, and ushers who serve with a smile. Ika-anim, giving o pagbibigay. Everything belongs to God. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay pag-aari ni Yahweh na ating Panginoon. Sabi sa Psalm 24:1. When we give a portion of His gifts back, no, we are serving Him. Usually we think of giving of money, but you can also give your time, your talents. Every offering shows dependence on Him, and that brings Him glory. And lastly, prayer. So, many Christians don't stand in the spotlight. Hindi sila nakikitang kumakanta, no, sumasayaw, o nagsasalita dito sa harapan. No? But they are fierce warriors in their prayer closets. Mataimtim silang nananalangin. Serving God through prayer is a vital way to build up the church and make a difference in the world. So if that's how God leads you, don't hesitate to stand on your knees. Sa punto po ito, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Tayo po manalangin. Kapuri-puri ka, O Diyos Ama. Lubos ang aming pagpapasalamat at minsan sa aming buhay, kami ay iyong ginamit para makatulong sa iba. Makapagbigay ng serbisyo sa aming kapwa. At naman, O Diyos, makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Naway panatilihin mo, Panginoon, ang alab ng damdamin para makapagbigay tulong sa kahit sa amang pagkakataon na magamit namin ang aming mga talento, oras, kakayanan pinansyal, o hindi kayo maging prayer warrior. Ibigyan niyo po kami, Ama, ng mapagkumbabang puso para sa lahat ng aming gagawin at tanging ikaw ang aming mapapurihan. Nawa ang iyong pag-ibig at pagpapala ang siyang gumabay sa bawat na narito ngayong gabi. Sa ngalan ng aming dakilang takapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat po sa magyayang minsay ng ating kapatid na Russell. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Rustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang nabibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na hinagamit ninyo sa iba, siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magandog po tayo.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat aming dakilang Diyos sapagkat sa bawat araw, nararanasan namin ang katotohanan ng kadakilaan mong ito. At tanggapin mo po yung pasasalamat na ito. At nawa aming dakilang Diyos, patuloy mo ibalik ang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa ating pong pangawakas ng awit ay It Came Upon the Midnight Clear. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa gabing ito na kami ay nagkatipon upang
pagulayan at siriwain ang kapanganakan ng aming Mesyas, ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, O aming dakilang Diyos, sa iyong anak na ginamit upang maging daluyan ng iyong mga salita, paghamon at pagpapala sa amin. Maraming salamat higit sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay, at sa mga talento na ginagamit niya sa mga ministeryo ng Orion United Methodist Church. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na sa pamamagitan niya ay patuloy kang kikilos at gagawa sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ang mensahe at hamon ng paglilingkod ay makita sa bawat isa sa amin, sa bawat talento na sa amin iyong pinagkatiwala, sa bawat lakas, kakayanan, yaman, at sa lahat ng kaparaanan na maaari naming ipaglingkod sa iyo. Magawa-nawa namin ito, aming dakilang Diyos, kung paano naglingkod si Jose, si Maria, ang mga pastol, at ang unang mga taong nakatanggap ng mabuting balita na nagmumula sa iyo. At nawa sa aming patuloy na pagtanggap nito at sa patuloy na pagdatal ng aming Mesyas, sa patuloy na pagdatal ng kapayapaan, ng hustisya, ng iyong pag-ibig, at ng iyong kaharian dito sa lupa, ay maging instrumento kami ng kapanganakan nito, aming dakilang Diyos. Kaya't muli maraming salamat. At igawad mo po ang pagpapala sa bawat isa na sa pagpapatuloy namin sa aming gabi-gabing pananambahan, ikaw ay patuloy na madakila. At igawad mo nawa ang pagpapala, O aming dakilang Diyos, sa bawat isang nandirito ngayon. Mga kapatid, tanggapin natin lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ay laging sumaatin. Ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang lagi nating maranasan, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, United Methodist Men, sa awit. Maraming salamat, Kuya Gani, sa pangunguna sa ating pagsambati. Kuya Russell, sa mensahe ng Panginoon na dinala sa ating kalagitnaan. Purihin at dakilain ng Diyos sa kanilang mga buhay. Bukas muli ay mensayo ang mga bata. Tama ba, teacher? Bukas, 9 a.m., lahat po ng mga bata ay inimbitahan para sa kanilang ensayo para sa children's cantata. At gayon din po,
Para po sa ating Christmas Institute, nananawagan kami kung meron po sa inyong gustong mag-sponsor ng isang kabataan para sa Christmas Institute, maaari po ito. 1,300 pesos po. Included na dito yung pagkain at registration fee ng ating mga kabataan po. So isang kabataan ay 1,300. Approach nyo lang po ako or si Ate Janice, ano po kung gusto nyo pong mag-sponsor. At gayon din po, bukas, mangunguna sa atin, kababaihan. Mangunguna sa atin yung mga kababaihan. Maiwan po later yung mga kababaihan para sa practice. Ang ating tagapagsalita bukas, ang kapatid na Shirley Angeles. Sa December 21, pangungunahan tayo ng Now Ministries. At ang ating speaker, si Sister Evelyn Tarifranca. December 22, Praise and Worship and UMYF Night. Pangungunahan tayo ng mga kabataan at Praise and Worship team. At ang ating tagapagsalita, ang kapatid na Maida Sulit. At December 23, konting pagbabago po sa oras natin. Sa December 23, sa Children's Cantata, alas 5 po ng hapon yung ating pagsamba. Sa December 24, ito po ay linggo, meron tayong pagsamba ng alas 9. December 25, ito po ay Lunes, meron tayong pagsamba ng alas 5 ng madaling araw. Sa December 31, ang ating service po ay 9 a.m. at wala na pong service sa gabi sa December 31. Ano po? Nawa matandaan po natin to, uwi po natin yung schedule, please be guided accordingly. Meron pa po bang ilang announcements? Wala na. Kung wala na po, maiwan po tayo. May konti tayong pagsasalu-saluhan sa courtesy ng mga kalakihan. Punta lang po tayo dito sa ating grounds. Muli po, maraming salamat. See you again tomorrow.